Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM, please call me Lady Luna. Ang buhay ko ay naging roller coaster. Chin, natuto akong dalhin yung mga peklat ng buhay ko bilang badge of honor. People say I'm feisty. I have a sharp tongue, but I have a quick wit. Pero hindi nila alam yung struggle ko. My struggle is real. And growing up, lagi ako yung target ng, alam mo yung joke lang pero malupit na jokes. Tawag sa akin fatty, chunky, tambakero, they would say. Akala nila hindi yun nakaka-apekto sa akin. But it did. It made me question my worth, my beauty, my place in this world. Nabebelong ba ako sa mundong ito? But I won't let those words define me. Instead, tina-channel ko yung pain na yon into a fuel. Nagtrabaho ako ng mabuti. I worked hard and now, successful woman naman ako. May konting business din. May maliit na bahay. May second hand na rin na sasakyan. And you know what? I'm still standing. Pero may mga tao pa rin yung alam na alam nila kung paano ako ma-depressed. They think they can bring me down. Isa na dun yung ex-boyfriend ko. Akala niya makokontrol niya ako. Mamanipulate niya ako with his words. But I showed him kung sino yung boss. Ang boss ng buhay ko. Yung ex-boyfriend ko na yon, kung makatawag sa akin, taba. Di ka nga dito, tabatsoy. Humingiti lang ako pero hindi niya alam. Deep inside me. Of all people, siya pa ang tatawag una sa akin nun. Masakit isipin. Kaya kung ganun na lang lagi ang tingin niya sa akin, mabuting hiwalay na lang kami. Yung mga friends niya, na nakikitawa din, kasama siya. Who would join him on the fat shaming. Di man lang niya naisip girlfriend niya ang pinagtatawanan. Na dapat siya ang unang nagtatanggol. But forget about it. Hindi ko sila kaibigan. I don't need fake people in my life. They are not my friends. Yes, I'm Lady Luna and I'm not afraid to speak my mind. I'm not afraid to stand up for myself. Kasi alam ko, I know my worth. I'm more than my weight. More than my looks. I'm a woman with a heart, with feelings, and with dreams. Kaya sa mga haters ko out there. Kaya marami akong haters, Jean. Kasi lahat ng tumatawag sa aking tabatsoy, pinagtatawanan ako, nag-hold ako ng grudges against them. Ginagantihan ko din sila. Para maramdaman nila kung anong ginagawa din nila sa akin. Listen up, mga haters, mga bashers. I'm not your punchline. I'm the joke's punchline and I'm laughing all the way to success. Yes, magpapatagumpay na lang ako. And to those who've been through similar struggles like me, who have been body shamed, yung minaliit ka, na dahil porket 76 kilograms ka, eh wala ka ng value. But I see you, I feel you. Yung tumatawa sa akin, hanggang doon na lang sila sa ilalim. Ako nakaangat na. So let's rise above the noise. Let's rise above the hate. Because we are more than our physical bodies. We are strong. We are resilient. And we are beautiful. Pero alam mo yung ilang taon din akong
Nagsakripisyo, Chin. Hindi kumakain ng kanin para lang mag-lose weight. Hindi naman sa ibig sabihin, dahil tanggap ko kung sino ko. Hindi ko na rin ginawa ng paraan para pumayat ako. But why can't I just lose weight already? I've tried every fat diet, every exercise routine, every detox tea, kung ano-ano na lang. Pero wala talagang umubra. Na-stuck pa rin ako sa 76 kilograms. Yung goal ko na 50 kilograms, it seems like a distant dream. Wala Ayaw And I've been thinking about it non-stop. Binivisualize ko ang sarili ko sa isang slim na dress, feeling confident and strong. But every time I try to stick to a diet, mas lalo pa akong nagkikrave. Nagda-diet ng isang buwan, pero bukas makalawa, grabe ang kain. And exercise, forget about it. I'm too tired after work, kaya wala nang oras para mag-exercise. Maraming nakikitang fitness influencers online. It looks so easy for them. But I'm not them. Meron akong stressful job. Marami akong responsibilidad sa pamilya ko. I have weaknesses. And yet I feel like I'm failing somehow. I've tried so many times before, but I've seen minimal results. It's like my body is fighting me every step of the way. Pero nakikita ko kasi sa pamilya ko talagang tabain kaming lahat. Kaya siguro genes na namin. Ano pang magagawa ko? But I'm starting to lose hope. Will I ever reach my goal? O masastuck na lang ba ako sa cycle of frustration and disappointment forever? Bakit hindi ako katulad ng ibang tao? Sinasabi ko sa isip ko na effortless kung mag-maintain ng healthy weight nila. Sabi ko, it's not fair. I feel like I'm doing everything right, but my body just won't cooperate. Sabi ko sa sarili ko, tama na, sige reklamo. You've got this. You just need to focus. Set a plan and stick to it. Wala nang excuses. So time to take control of your body and your life. Yan ang lagi kong sinasabi. Pero the more na naalala ko pa rin yung mga hurtful words ng mga kaibigan ko, mga tao sa paligid ko. Tambakero ka talaga, as I would say. Fatty, chunky, mapulang baboy. And those words would echo in my mind, making me feel like I'm not good enough. Like that one time, nakakita ko ng pictures sa Facebook. Tapos, minayday ko. May isang kaklase ako na nag-comment na, wow, ang laki mo na pala. Tapos, tawanan sila. Then, puro mga comments nila, puro jokes. Jokes na nakakasakit. Kaya sobrang nasasaktan ako, Chin. I felt like I was the joke of the class. The joke of SOCMED. Isang araw din, incident sa mall when I was trying on clothes. May isang babae pang nagbubulungan sa kanyang kaibigan. Sabi pa, tingnan mo kinuha niya. Ang liliit na mga damit. Feeling niya kasya. Sa taba ba naman niyang yun? Sinubukan kong wag pansinin. But deep down, it hurt. It made me feel like I'm not worthy of love or respect. Chin, kahit kailan I don't want to go back to being that hurt little girl na laging tampulan ng tukso. I wanna be strong. I wanna prove to myself and others that I'm more than my weight. Marami naman akong talents. Ba't hindi nila nakikita yon? May utak ako. Pero hindi nila napapansin yon. Yung taba ko lang ang nakikita nila. Pero gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong magtagumpay sa buhay kahit mataba ako.
Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na after graduation, I've had enough. Hindi ko nahayang masaktan ako ng mga salita nila. I'm taking back control and I'm serving notice to all the haters out there. Mga nanunukso ng bubuli sa akin. You are about to get served. Makikita nyo rin ang hinahanap nyo. I've been working hard and I've come a long way. My confidence is slowly growing. Dahil tapos na ako sa pag-aaral ko. At isa na akong certified accountant ngayon. So I'm not apologizing for who I am. Kung ayaw ninyo sa akin, that's your problem. Ayaw ko din sa inyo. I'm not trying to fit into your narrow definition of beauty. So to those who mocked me, who bullied me, who made me feel like I'm not enough, I've got a message for you. Kung na-stuck ako sa 76 kilograms, kayo naman ay na-stuck in the same old mindset while I'm leveling up. I'm not the same person you used to know. So hanggang dyan na lang kayo. My success is my revenge. My happiness is my revenge. My confidence now is my revenge. And I'm just getting started. So bring it on. Wala na akong pakialam sa mga comments nyo. Ang mahalaga, maayos na ang pamumuhay ko. Masaya ang pamilya ko. Masaya ang puso ko. Alam ko, isang araw may magmamahal din sa akin na tatanggapin ako bilang ako. Through my weight and health. Through my bones, skin, and fats. Chin, gusto ko lang sabihin sa lahat. I'm Lady Luna, and I am unstoppable. At gusto kong sabihin sa lahat nang nambubuli sa akin, mas maganda ako sa inyo. At least, hindi masama ugali ko. I'm beautiful inside and out. Kahit mataba ako. Writing this letter, Chin, sa inyong programa made me feel beautiful inside. Dahil na-express ko ng sarili ko. My first time to write you, and thankful ako sa magbibigay pa ng advice o anumang mensahe for me. Until here, ang inyong kamaks, Lady Luna. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.